cannabidiol sa dalawang serious na epilepsy sa bata, yung pong Dravet syndrome at saka po yung Lennox-Gastaut syndrome. So marami na pong nagtatanim globally ng cannabidiol. Okay. Pero yun nga po, ma'am, paano yun? So yun Doc, kaya talagang ano din, isa ba sa mga basihan nyo kung bakit talagang hindi naman legal ang ano ng paggamit ng marijuana because of that component na sabi nyo baka makasama? Yung THC po. Opo. Actually po, karamihan po globally, di po pa sa Amerika maraming nag-legalize ng states, and then may mga countries po na nag-legalize, and then yung iba from medical naging recreational. Okay. So actually po sa federal US government hindi po siya approved as legal. Kasi po marami pong misconception kung anong definition ng medical marijuana. Nga. Kasi dahil kami nag-o-oppose to any bill legalizing planting and cultivation in the Philippines, we are being accused of being against medical marijuana. Okay. Hindi po kami pwedeng mag-against kung ang isang gamot ay epektibo. Kasi po kami mga doktor, obligasyon po namin yun sa pasyente. Ang sinasabi po lang namin ever since, hindi po natin kailangan ng additional na batas, na bagong batas, kasi ang mga batas pong final dyan, marami na po. Ang sinasabi, access to medicinal cannabis and research. Yung pong ating RA 9165, pinapayagan po niya yon na pwedeng ma-access at ma-research. Lalo na po ngayon na meron ng Epidiolex at meron ng mga dinevelop sa ibang countries. Through compassionate permit po ng FDA, mapapasok yon. And then nung December naglabas ng regulasyon ng DDB, bago pa ho niya na-reschedule yung cannabidiol at Epidiolex, na for life-threatening conditions, no? At yung mga ibang kondisyon, yung kasama sa rare disease, yung mga rare neurologic conditions na walang ibang pwedeng gamot, pwede kang mag-apply as long as yung gamot na ipapasok mo, FDA approved sa ibang country. Ang ibig pong sabihin ng FDA, Food and Drug Administration po, no? Is sila po yung institusyon ng mga gobyerno na nag-a-approve ng mga gamot na pwede nating gamutin kasi ang kanila pong mandato is ang kaligtasan ng publiko. So bago po ilabas sa merkado yung gamot, kailangan pong nagkaroon ng masusing pag-aaral. Una muna po sa experimental animals. Pagkatapos kung maayos yun, tsaka po ilalagay sa mga pasyente, clinical trial po ang tawag doon. Napaka-masusi po noon. And then kapag nakita na sa maraming pasyente ang benepisyo kontra sa versus yung panganib ay mas beneficial siya kesa mas nakakapanganib, doon po yun ina-approve. Pero maski na po na-approve na, meron pong tinatawag pang post-marketing surveillance na habang ginagamit naming mga doktor, nagre-report po kami sa FDA kung may mga mangyayaring hindi maganda sa pasyente. At yun po, pull out ng Food and Drug. Ganun kabusisi. Ganun po siya kabusisi. Pero di ba sa atin, kasi di ba parang, hindi ko alam kung misconception, di parang ang tingin ng iba, pag gumamit ka nung yung raw. Opo. Di ba yung sinisinghot. Akala nila, kung may medicinal value man yan, akala nila kung may medicinal value yan, makukuha mo yun dun sa ganung pagsinghot. Hindi ho. Okay, actually wala akong ebidensya sa buong mundo na yung halaman mismo na sinisinghot o dried ay nakakagamot. Usually itong lumabas lang na yung may pag-aaral lang po dun sa plant-based, yung cannabidiol extract, which is the Epidiolex, yun yung plant-based. Dalawa lang yung plant-based, yung Epidiolex na almost 100% cannabidiol. Yun pong Sativex or Nabiximol, 1-to-1 ratio po yun ng cannabidiol and THC. Approved po yun sa 25 countries sa Europe, pero hindi po sa US. And then yung dalawa pong approved sa HIV at saka sa nausea and vomiting sa cancer. Mga synthetic po yun. So hindi naman po ipapasok na yung synthetic. Oo. Kasi kung ano. So yun nga, yung doon lang ako na parang kung merong dalawang species yan ng halaman. Opo, pero actually po, bihira po yung pure breed. Marami na hong hybrid. Okay. So, noong
sinasabi nila ho kasi nung mga 1960s, 'di ba? Hindi naman masyadong problema. Kasi po ang percentage po ng THC noon, mga 2% lang. 2 to 3%. Eh dahil po yun ang nakaka-high, so yun ang in demand. So yun yung nakaka-high, yun po yung epekto because of ano po yun? THC po. Yung tetrahydrocannabinol. So hindi siya, it's more harm than good. Ang yung po THC. Pero yung cannabidiol, yun po yung nakakakalma. At yun po yung nakakabawas ng seizures sa Dravet syndrome and Lennox-Gastaut syndrome. Kung yun na matchempuhan mo. Opo, kasi po, yung po kasing cannabis plant, pag tinanim mo, halimbawa po kayo, magtanim kayo sa backyard nyo, kaya po siya tinawag na pot kasi madali siyang tumubo. Pag ako po yung nagtanim sa backyard ko, sa dami po ng compounds na pinoproduce niya, maski predominant yung THC and cannabidiol, iba po yung makukuha nyong halaman, ang mga component nun. Iba po rin yung makukuha ko. Depende rin sa sunlight. Depende din sa humidity. Marami pong factors. So, napakahirap pong i-extract ng pure pharmaceutical. Kaya po siya mahal. And then, ang sinasabi po, pwedeng ipasok yung extract na cannabidiol. Tama po yun. Pero kung titingnan nyo po ang presyo nun, pareho din ho ng presyo ng Epidulex. Hindi ho bumababa. Ganon din ho kamahal. Ang mahal nga. And then, mga 70% po ng cannabidiol extract sa merkado sa buong mundo, hindi ho regulated yan. Ang labeling hindi ho nire-require. Kasi sa Europe ho, hindi ho regulated ang cannabidiol. Sa Europe. So, pwede kang, may mga nagtitinda sa internet, pwede kang bumili. So, yun ang delikado, yun ang dinadala na sa internet. Hindi mo alam kung totoong may cannabidiol in the first place. Although mayroon ng pag-aaral na sinuri nila yung 14 na brand, yung sham, hindi ho tama ang labeling. Kasi merong kulang, meron namang, siguro hindi pa susobrahin, mahirap yung extract. Ganun po yun. So, ibig po sabihin, gagastos ka ng malaki. Hindi naman pala siya magiging. At saka, alimbawa po, Company A, cannabidiol brand A. Company B, cannabidiol brand B. Hindi ho pareho yun. So, at wala pa pagsusuri, ginamit yung mga extract na yon na binigay ko siya sa pasyente sa ganitong kondisyon na gumaling yung pasyente, except po dun sa epilepsy. Marami pong pag-aaral nung ini-smoke, yung sinisinghot, yung oil, yung mga iba pang forms, no? Pero lahat po nitong mga pag-aaral na to, maliliit po yung mga studies, hindi po sapat para ma-approve ng FDA. Sa Amerika po, mahigit na pong 50 taon nagtatanim ang University of Mississippi. Hindi pa po sila nagkaroon ng ni-research ng Amerika na na-approve ng US FDA. Considering pong napakalaki ng ginagastos nila sa research. So ito pala medyo ano to ha, medyo pwedeng samantalahin na naman ngayon ng mga sindikato na, di ba, kasi sa internet po, di ba, kaya nga ang FDA na, yung mga binebenta online ng mga gamot, huwag kayong basta-basta inom niyan dahil hindi nyo nga alam kung paano yung pagkakagawa niyan, di ba po, Doc? Opo. Dalawa po kasing aspeto yon. Kasi ang medical marijuana, ang ibig lang sabihin, ginagamit mo siya na nirekomenda ng doktor. Kaya sinabing nirekomenda, dahil hindi siya legal, so ang binibigay lang ng doktor, rekomendasyon. Kasi kami, pag nag-prescribe kami, ano po namin ethical obligasyon namin na magpe-prescribe lang kami ng gamot na alam namin na safe. Kung hindi namin alam, hindi namin yun mape-prescribe. So, yung mga countries na nag-legalize ng tinatawag ng medical, napaka-wide ng scope ng definition. Mula sa pinakamaigpit, tinatawag na nilang medical cannabis, yung cannabidiol lang ang pinapayagan, hanggang doon sa pagtatanim sa mga tinatawag na lang dispensary, actually mga maliliit na plantation yon, hanggang doon po sa alus recreational na po. Kasi po kagaya sa Thailand, sinasabi natin dito sa Asia, nilegalize nila yun ng December, late December, and then nag-umpisa ng March. Pati po yung mga traditional doctors nila pwedeng magbigay nun. Yung sinasabi niya para kang lumalakas, yun yung tinatag na physical. Yun yung epekto ng indica.
Pero yun nga po ang hindi nila alam, may epekto yun sa pag-iisip. Pwede ka nung magkaroon ng psychosis. Ano pag ginamit mo siya ng gano'n, yung halaman THC, na lalo mismo? na kung araw-araw. Oh. Yung pong THC, yung pwedeng tsaka yung sinisinghot, dahil sinisinghot, pwedeng may epekto sa respiratory system. Tumataas ang incidence ng lung cancer. Meron na ring reporto ng mga na-heart attack. Meron din ng report sa mga bata sa Amerika marami yung dinadala sa emergency room from accidental ingestion of cannabis. And then, wala pong ebidensya na nakakagamot siya sa cancer. Ang talaga pong may ebidensya lang, doong yung Epidiolex sa epilepsy, kaya po siya na-approve ng US FDA. Opo. Hindi po kasi siya herbal. Yung herbal po kasi ang definition nun, wala pong masamang epekto. Actually po, kami po ang sumulat sa DDB nung isang taon para i-reschedule ang Epidiolex. So, yun nga po, nag-meeting po sila, alam ko magkaka-board meeting sila nitong March. I-reschedule po nila ang cannabidiol and anything na less than 0.1% ng THC, less than 0.1%, as Schedule 4 mula sa Schedule 1 na yung bawal na walang napatunayang bisa. And so basta po yung gamot, ganun ang ratio, which is almost 99.9% cannabidiol. At approved siya sa FDA ng country of origin. Meron po tayong mga reference countries na ang regulation is good. Ibig sabihin it's proven effective. Yes, pwede po natin siyang ipasok. Okay. Paano to? Yung sino ang pwedeng gumamit nito? Parang ang narinig ko, parang kailangan yung mga doktor, hindi lahat ng doktor pwede mag-prescribe. Nung nagpa-meeting po ang nag-stakeholders meeting, kapag meeting kami sa FDA at DDB, since depende po kung anong kondisyon, kagaya po namin kung epilepsy, mga epileptologist po, ang mga or pediatric neurologist. Kasi po doktor naman kami. Yung isa pong ginawang regulasyon nung December, yung compassionate, pupunta ka sa DDB, kukuha ka ng permit. So ang suggestion po namin, ang mangyayari po, halimbawa meron kang pasyente, gusto mong mag-avail, pwede kang humingi ng permit kung gusto mo siyang ipasok, pwede kang humingi ng permit sa DDB. Okay. At kung may mabibilan ka ng preparation na yun, Epidiolex lang yun pwede mo siyang ipasok. Okay. Pero kasi actually, we were trying to work out na kung pwede sana din siyang ipasok, pero wala pa tayo importer na siguro dahil niisip nilang hindi naman malaki ang market dito. Sa ngayon nga po, epilepsy. Tapos sa multiple sclerosis, yun yung pain and spasticity, yun pong Sativex. So marami pong pag-aaral sa pain, sa neuropathic pain, kasi neurologist kami, sa cancer pain, at marami, kaya po kami nasali dito as grupo ng Philippine Neurological Association. Kasi po nung unang pinapasa pa yung batas, karamihan ng kondisyon na sinasabi nilang epektibo are neurologic in nature. So siyempre po kami ang specialista doon. Kailangan po namin ipabatid sa lahat kung ano ang ebidensya, ang scientific evidence. Kasi lalo na ngayon di ba yung evidence-based medicine, pati yung universal healthcare natin. Ultimo yung mga gamot na babayaran ng PhilHealth, pinapag-aralan yan. Hindi basta babayaran ng gobyerno yan kung hindi proven effective. Mayroon pa yung cost benefit. No? So, hindi naman po namin pwede sabing, totoo, tama yan. Kasi hindi rin naman po yun ang sinasabi namin sa pasyente at sa mga estudyante namin. Hindi naman po pwedeng iba ang nile-lecture mo, ibang sinasabi mo sa publiko. Ang epilepsy po kasi, yung pong Dravet syndrome, mahirap po siyang gamutin talaga. So, pag dinagdag po yung, add-on lang ito, hindi yung cannabidiol lang ang gamot. Idadagdag yung pag-aaral idagdag sa kanilang existing na gamot. Pero baka later pwedeng magbawas, hindi natin alam kasi hindi pa matagal yung trial, Pero sa Dravet and Lennox-Gastaut, habang buhay na yun. Kasi severe epilepsy ito lalampas pa nga doon kung adult Kasi kung ang dose na recommended is, ang maintenance is 10 mg per kilo, kung yung ang bata nag-uumpisang maliit, 10 kilos, easily gagastos siya ng pinakamababa 20,000 a month.
kung 10 kilos. 20,000. So, ang range nun, kung nasa maximum dose ka, 20 to 40,000. So, kung adult ka ho, edi multiply mo yun ng kung 50 kilos ka lang, 5, edi tama yun, 200,000. Hindi lang 1.5 billion sa adult. Doon sa 8-year-old doon, na mga 25 kilos, yun, mga 50,000. Kasi 2.5 ng 20, 50 to 100,000. Pero, kung mag-research kayo sa presyo ng extract, ganun din yung extract. Ganun din ang presyo, mga ganon, mga $500 to $1,000 a month. Actually po kasi, di ba, meron tayong Department of Health, meron tayong Food and Drug Administration. Hindi naman basta porque, pwede mo sabihin gamot. No? Ang gamot ho, is ibig sabihin, napatunayan na mabisa for specific conditions. Ito nagtatanong pa to, Doc, bakit daw nung siya ay college, mayroon daw silang subject sa BS Zoology Opo. na Filipina medicinal plant, kasama daw yung marijuana sa herbal plant. Mali po yun. Hindi po yun ang definition ng food and drug. Kasama po siya sa dangerous drug especially the THC component. Unang-una po, nais po kung ipaabot na kami po sa PMA-led medical community na 16 medical organizations. Hindi po kami kontra sa medical marijuana. Kaya lang po, ang gusto naming marijuana na gamitin as medicine, yung napatunayang mabisa at safe, walang panganib sa pasyente. At sa ngayon po, ang meron lang noon po, yung Epidiolex para sa Dravet syndrome, Lennox-Gastaut, at saka po yung Sativex sa spasticity and pain in multiple sclerosis na available lang na po. Unfortunately, mahal po kasi po mahirap nga pong i-extract. Maaari pong dadating ang panahon na magkakaroon ng, dahil marami ng research, na magkakaroon ng iba pang indikasyon. Wala po kaming problema, basta idadaan po natin sa FDA kasi hindi naman pwedeng porque may isa kang halaman na ganito, gagawa ka ng batas. Meron naman po tayong FDA, bakit pa tayo nagtayo ng FDA? Ganon, no? And then, at ang sinasabi ko lang po, isang World Medical Association po, karamihan po kasi ng legitimate medical societies, hindi po pabor sa pagtatanim, no? So, ang kanila pong caution is, bago natin ilarga yung pagtatanim, is pag-aralan muna ho yung tutustusin at gagastusin kung magkaroon ng aberya o panganib sa karamihan ng mga tao versus yung magiging magbebenepisyo na sa ngayon sa epilepsy at multiple sclerosis ang datos. At saka po yung ating kakayaang magpairal ng regulasyon, mag-control, at saka yung ating values o yung ating pag-uugali at pagkatao bilang Pilipino. Actually po, karamihan ng epilepsy, hindi para sa karamihan ng epilepsy yan. Diba? 70% karamihan ng epilepsy po, siyempre, dahil epilepsy po ang specialty ko So, meron po kaming advocacy sa epilepsy para karamihan ng may epilepsy sa bansa, magkaroon ng gamot sa community. So, kasama po kami sa nagtitrain ng mga doktor sa Rural Health Unit para matuto silang maggamot ng epilepsy. Kasi karamihan po, 70% nagagamot po sa unang gamot na gagamutin. At pwede nang gamutin ng rural health physician. Yung mga gamot po, yung mga gamot po, hindi ganun kamahal na ngayon. Kasi dati mahal po nung una. Pero hindi ganun kamahal. Something like ang carbamazepine po ngayon $750 a day na lang. So, 200 a month. Dati po ang phenobarbital ang pinakamura. Ngayon, mga ganun na rin ang presyo. And then, ito po kasing, sabi ko nga, ang magbe-benefit nun, kung ang 100 million tayong patients with epilepsy at 1%. Yun ang aming estimate. Kinompute po namin 20,000 na 15,000 na may Dravet at Lennox-Gastaut. Another 5,000 na may severe epilepsy. Kung 5% to ang makontrol ang seizures, yun lang po talagang datos ng anything you bring to the market, whatever anti-epileptic drug. Di ang magbe-benefit po niyan 1,000.
sabihin na po nating merong 38 to 40% na mababawasan ng seizures. That is an additional 8,000 patients. That will only benefit 9,000 patients. And then ilalarga mong magtanim ka in the other ilan ang matitirang several hundreds thousands of Filipinos na may epilepsy that are actually out there na hindi nakikita ng doktor at walang pambili ng even yung pinakamurang gamot. Actually po, kung access at research, I think DDB and FDA is working into providing access through the Rare Disease Act. Ang mangyayari po is yung mga pasyenteng may ganito, patitingnan may kakaroon ng panel ng espesyalista. Dadalhin no yung, alimbawa, siyempre kung severe epilepsy, magkukonsulta yung ano niyan sa espesyalista. Kasi titingnan sa community, re-refer. Kung sakali mang meron, hindi pa natin alam. So, ang gagawin no, kung yung titingin na neurologist, maggagawa siya ng abstract kung tingin niya ito'y Lennox-Gastaut or Dravet. Tapos pupunta dun sa panel at kung na-confirm na yun ang diagnosis, ibibigyan nun ng gamot. Tapos tuturuan, bibigyan ng instruction yung doktor na specialist na neurologist para paano ibigay. And then nire-require na magre-report siguro unang buwan, first month, then every 3 months. Tapos gagawa po ng registry. Titingnan talaga kung mabisa nga. The effectivity. Oo, titingnan anong side effects. And then, yun no, yung registry lang to provide immediate access. And then, pwede rin tayong gumawa ng research din na sabayan na yung clinical trial, titingnan mo kung may effect. Parang dinuduplicate natin yung ginawa abroad para malaman natin kasi baka naman iba ang genetic ng Pilipino. And then, kung gusto po nating mag-aral, magtanim, meron po tayong pitake. Pwede naman nung magpatanim on a limited scale. And then kung yung mga scientists natin, but you do not do it. No, you do not do it on a large scale immediately. Hanggang hindi pa naman nakikita yun. And then, malay nyo ho, baka by that time, marami ng information na yung technology hindi na ganun kamahal. Kaya lang po kasi, ang isa kong sinasabi kasi is, malaki daw income generation yan. Considering, if you probably use it for all the conditions na walang basis, but I doubt very much if you can, sabi nila 600 pesos, impossible. Sabi ko nga, ako, kung maski libre yun, hindi ko iinumin kung hindi ko alam at alam kong dangerous. Mapunta po ako dun sa mental health. Kasi po, di ba laking problema ng mental health? Yes, malaking kasama po ang neurology ngayon na states. Karamihan yun yung may mga mental health condition. Napaka-vulnerable na nga. Di ba? And then, meron din pong research showing that kapag ikaw ay gumamit ng cannabis, mas mataas ang paggamit ng nicotine, ng alcohol, or any substance of abuse. So, ang laki yun ng ginagastos na nga natin paggagamot ng lung cancer, ng heart attack, ng drug. Tapos, maglalabas pa tayo ng mag-a-aggravate nito. Imaginein mo ang magiging gasto sa health system natin pag nilarga mo yan. Doc, maraming salamat. Pasensya na ho at ubos na oras natin. Thank you so much po. Si Dr. Leonor Cabral-Lim, isa po siyang neurologist. At siya po ay kinatawan ng Philippine Medical Association. Siya din po ang chair ng Epilepsy Council. Kaya yung sinasabi niya about epilepsy, maniwala ho tayo sa kanya ng Philippine Neurological Association. Professor din ho siya at dating namumuno dito sa Department of Neurosciences ng UP PGH.